Huwag pahuhuli sa mga nagbabagang balita. Sumali sa aming Viber community, DZRH News at maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Panoorin ang mga paborito ninyong DZRH drama sa YouTube. Mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para masubaybayan ang mga bagong episode uploaded every week. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Oy, 7 minuto na ho, makalipas ang 4:00. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Oy, Luzon, Visayas, Mindanao, kabilis ng panahon. Teka, yung kalendaryo natin, November pa. Nasa huling pahina na tayo ng kalendaryo. December 2, 2023. Yun. Luzon, Visayas, Mindanao, siyempre kasama nyo ho, kasama natin yung nasa iba't ibang panig ng mundo. Ako ho si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa ulo ng ating mga balita ngayong araw ng unang Sabado ng Disyembre, mga kinatawan ng ICC, hindi binabawalan na magtungo sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Mga civilian ships na lalahok sa Christmas convoy sa Ayungin Shoal bibigyan ng escort ng Philippine Coast Guard. Publiko, pinag-iingat naman ng DOH sa tinatawag nilang walking pneumonia. 1,000 persons deprived of liberty o PDL inasang mabibigyan ng pardon ayon sa DOJ. Dagdag bawas sa halaga ng produktong petrolyo inaasahan naman sa susunod na linggo. Pag-i-issue ng import permit sa galunggong, pinalawig naman ng Department of Agriculture. Halos 1.2 milyong pisong halaga ng malalakas na uri ng paputok kabilang ang tinatawag na
Goodbye Hamas. Nakumpiska sa Tanawan City. Light plane na nawawala sa Isabela, pinaghahanap pa rin. Sa balitang sports, Magnolia wala pa ring talo sa PBA, pinayukodang NLEX. Sa balitang showbiz, actress na si Jillian Vicencio kinaladkad sa Catherine Bernardo Daniel Padilla breakup, pinalagan ng kanyang mga kaibigan. At siyempre sa araw ko na ito, ihatid sa huling hantungan ng aming boss, Reginald Espiritu. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ngayon sa detalye. Pinaghahanda ng Pag-asa ang publiko sa 1 hanggang 2 bagyo na posibleng tumama sa bansa ngayong buwan ng Disyembre. Gayunpaman, sinabi ng Weather Bureau na wala pang naispatang LPA o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang northeast monsoon ang umiiral sa northern at central Luzon, habang ang pinagsanib ng mga puwersa ng easterlies at localized thunderstorm ang nagpapaulan sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng bansa. Makararanas ng matinding tagtuyot ang mga lalawigan ng Batangas, Cavite at Oriental Mindoro sa katapusan ng Disyembre. Ito ay ayon sa Pag-asa. Ayon kay Pag-asa Officer in Charge Nathaniel Serbando, kasama rin sa maapektuhan ng matinding tagtuyot o drought ang Abra, Ilocos Norte, Bataan, Zambales, Occidental Mindoro at ganoon din sa Metro Manila. Paliwanag ng Pag-asa, ang tagtuyot ay 5 buwang sunod ng below normal rainfall o 3 sunod na buwan na below normal rainfall. Asahan na rin ang dry spell sa Misamis Oriental at Tawi-Tawi sa Mindanao. Makararanas din ang buong Luzon ng below normal rainfall ngayong buwan, habang near normal rainfall naman sa Visayas at ganoon din sa Mindanao. 12 minuto makalipas ang 4:00, walang umiiral na ban o pagbabawal sa pagpasok sa bansa ng mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, hindi haharangin sa Pilipinas ang mga investigador ng ICC maliban na lamang kung sila ay blacklisted o pasok sa kategorya bilang undesirable aliens. Sinabi ni Sandoval na walang kautusan sa BID na bawalan ang pagpasok sa bansa ng mga ICC probers, kabilang ng mga misyon na imbestigahan ang war on drugs noong nakalipas na administrasyon. Ang naturang paliwanag ay kapareho ng pananaw ni Solicitor General Menardo Guevara. Natanggap na ng Department of Justice ang liham mula naman kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte na nagdedetalye ng kanyang pagtutol sa panawagan na makipagkooperasyon ng bansa sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay DOJ spokesman Miko Clabano, may batayan o very valid ang argumento ng Vice Presidente laban sa nabanggit na kahilingan. Bukod sa isyu ng jurisdiction, sinabi ni Clabano na tinukoy ni VP Sarang magkaibang rules of evidence ng ICC kumpara sa Pilipinas. Hindi rin umano parehas ang rules on appeals dahil sinusunod na sa Pilipinas ang double jeopardy habang wala ito sa criminal justice system ng ICC. Tiniyak ni Clabano na ikukonsidera 16 na minuto makalipas ang 4:00, balitang West Philippine Sea naman tayo. Magandang umaga ho sa lahat ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Siyempre kay Admiral Ronnie Gavan.
At yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakatalaga doon sa Kalayaan Group of Islands, bagong-bago yung kanilang Coast Guard station doon. Magsisilbing escort ang Philippine Coast Guard sa mga civilian ships na sasama sa Christmas convoy sa West Philippine Sea. Ayon kay Admiral Ronnie Hill Gavan, sa ngayon ay naghahanda ng Philippine Coast Guard para sa December 10 Christmas Caravan. Nalalaukan ng 40 na mga civilian na vessels. Maglalayag ang convoy sa Ayungin Shoal hanggang sa piniling maritime feature sa West Philippine Sea at magtatapos ito sa Pag-asa Island. Inihanda na rin ang kanilang security personnel at ipinuposisyon ng mga barko para sa maritime security and safety para sa 3 araw na humanitarian initiative. Kasama rin sa okupahin ng Pilipinas ang 9 na iba pang maritime features gaya ng Kalayaan Islands Group sa West Philippine Sea. Sa kaugnay na balita, pinasinayaan nga ng Philippine Coast Guard ang bago nitong Coast Guard station sa Pag-asa Island. Ito ay sa West Philippine Sea. In-upgrade ng Philippine Coast Guard ang isla upang mapabuti ang kondisyon ng mga tauhan nilang nakadestino sa maritime borders ng bansa. Magsisilbi ang bagong Coast Guard Station Kalayaan bilang coordination center ng iba't ibang ahensya na mapalakas ang pagbabantay sa karagatan, kabilang ng pagbabantay din sa paggalaw ng China. Guest of honor sa inaugurasyon si National Security Advisor Eduardo Anyo at present din sina Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at Presidential Advisor on the West Philippine Sea at dating AFP Chief of Staff Andres Centino. Magandang umaga rin ho sa lahat ng mga tao ng Armed Forces of the Philippines. Siyempre mga tao ng Philippine Army, magandang umaga. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang katotohanang may mga unusual movement kaugnay sa namumuong destabilization plot laban sa pamunuan ng Administrasyong Marcos. Sa panayam ng DZRH, tinawag ni AFP spokesman Colonel Medel Aguilar na rumors. Ang napabalitang planong kudeta laban sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, kasabay nito ay pinayuhan ni Aguilar ang publiko na huwag pansinin at bigyang halaga ang mga alegasyon ng pagkakaroon ng destabilization plot laban sa pamahalaan kung wala naman itong katotohanan. Matagal nang pinabulaanan ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang isyu ng destabilization plot kasabay ng paglilinaw na na-misquote lamang si AFP General o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na merong magpapabagsak laban sa administrasyon. Wala pong katotohanan yan at hindi po totoo yung mga rumors na yan na sinasabi. Kaya siguro rumors ang tawag eh. Puro mga marites, ayan. Puro mga chika-chika. Basta nagkamali naman yung mga bubit natin. Si Colonel Medel Aguilar, ang spokesman ng Armed Forces of the Philippines, sa panayam nila Deo Macalma at Elaine Apit. Itinakda ang kauna-unahang Joint Service Staff Talks ng mga matataas na opisyal ng militar mula sa Pilipinas, Amerika, Japan at ganoon din ang Australia. Ang pulong ay ginawa sa Tokyo, Japan noong November 28 hanggang kahapon December 1. Sa isang pahayag binanggit ng AFP na tinalakay sa meeting ang regional issues of common interest at karagdagang pagkakataon para palawakin pa ang kooperasyon ng 4 na magkakaalyadong bansa. Nagkasundo din ng mga military officials na dumalo sa Joint Service Staff Talks na itataguyod ang misyon na panatilihin
ang free and open Indo-Pacific. Ang Pilipinas ay kinatawan ni AFP Deputy Chief of Staff for Plans Brigadier General Romel Cordoba sa nabanggit na pulong. Ng iba pang monitoring equipment. Kasama ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard ang pagpapasinaya sa bagong monitoring base sa Pag-asa Island na pinangunahan ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Sinubukan ng kalihim na gamitin ang teleskopyo sa surveillance base at kanyang namataan ang grupo ng mga Chinese vessels na nakakalat sa paligid ng nabanggit na isla. Alas 4:23 na ho ng umaga. Magandang umaga ho dun sa mga ayan, si Antonio Francisco Antonio Garcia dyan sa Talavera. Of course, si Estela Nunez, ayan, si classmate Paul Lomesio, si Shiroke Maridel Furukawa, magandang umaga. Si Vicky Siat Alfredo Cobillas Sr. dyan sa Antipolo. Ivy Gutierrez ng Tayug. Si Chairman Mon Samson. Magandang umaga, mga tropang extra rice. Si binabati daw ni Ivy ang kanyang sister na si Evangeline Lasarte Ruizan. Nakikinig daw sila sa radyo. Si Fernan Estebar dyan sa Ternate. Willie Bico, good morning. Then si Nelson Malinaw sa Falls Church, Virginia. Mga nasa Amerika napapaisip din sana'y nasa Pilipinas sila kapag buwan ng Disyembre. The longest ever Christmas celebration is only in the Philippines. Ramon Abadillo, si Leo Jabares, Rossi Vergara. At si Aremio Panda ng Tuguegarao City. Lloyda Sacramento, good morning din ho. Ninette Kabakungan of Pasay. Edelberta Sabanal Roa and John Beltran of Valenzuela City. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko kaugnay naman ang tinatawag nilang walking pneumonia na dulot daw ng bakteryang Mycoplasma pneumoniae. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Tayag, tagapagsalita ng ahensya, hinihintay pa nila ang report ng Philippine General Hospital kung dulot ng bakterya na ito ang pagtaas ng kaso ng mga pasyenteng may pneumonia sa kanilang ospital. Sabi ni Tayag, tinawag itong walking pneumonia dahil hindi akalain ng mga tinatamaan ng naturang sakit na meron silang pneumonia dahil nagagawa nilang pumasok sa trabaho at ganoon din sa eskwelahan. Pero kapag pina-examine ng x-ray, doon lang malalaman na may pneumonia na ang pasyente. Sa kasalukuyan ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng pneumonia cases sa Netherlands at China ay dulot ng waling pneumonia. Hindi naman masabi ngayon ng DOH kung posibleng magresulta sa panibagong pandemya ang naturang sakit. Kadami pa namang kababayan natin ngayon ang nagkakaroon ng karamdaman. So ingat-ingat ho sa ating lahat sa panahon na ito. Nagbabago ang panahon kaya ayan, sama-sama na. Tumaas naman sa average na 418% kada taon ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Pilipinas mula 2010 hanggang 2022. Halos kalahati ng sakop ng kaso ng bagong infection ay kinabibilangan ng edad 15 hanggang 24. Diyos ko po.
Sa datos ng Department of Health, kabuang 117,946 na HIV infections ang naitala sa bansa mula January 1984 hanggang nitong June 2023. Pinalawig naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa pag-aangkat ng galunggong at iba pang uri ng isda hanggang sa December 10. Ito ay dahil may gitna 14,000 metriko tonelada lamang mula sa 35 metriko tonelada ng galunggong ang dumating sa bansa. Sinabi ni Laurel na binigyan ng karagdagang 8 araw ang mga importers na magsumiti ng aplikasyon para magangkat pa ng makaragdagang tonelada ng frozen na Gigi, Big Ice Cod, Mackerel, Binito at Moonfish. Ang naturang importasyon ay may layuning maiwasan ang shortage sa supply ng isda sa panahon ng fishing ban sa Visayan Sea at Zamboanga Peninsula na nag-umpisa noong November 15 at magtatapos sa February 15, 2024. Sa iba pang mga balita, may higit na 1 milyong pisong halaga ng samot-saring iligal na paputok nasabat sa Tanawan, Batangas. Si Noche Kaka sa detalye ng balitang ito. Noche. Magandang morning, Raymond. Arestado sa entrapment operation ang isang lalaki na manoy nagbebenta at ng illegal firecrackers sa Zone 1, Barangay Ambulong, Tanawan City sa lalawigan ng Batangas. Inilala ang naaresto na si Daryl Makahiya. Ayon sa report ni Region 4A Intelligence Division Officer in Charge, Lieutenant Colonel Vicente Cabatingan, na ipinadala kay Calabarzon Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Si Makahiya ay sangkot sa selling at hoarding ng illegal na paputok. Matapos makuha ang informasyon, dito na pinainan ng buyer si Makahiya. Kaya nasamsam sa pag-iingat nito ang iba't ibang uri ng malalakas na paputok gaya ng ilang rounds ng sawa, box ng kwitis, daan-daang piraso ng bawang, libo-libong whistle bomb, palapla at Judas belt at marami pang iba. Tansya ni Kabatingan na nagkakahalaga ng 1.5 milyong piso ang kabuuan ng mga paputok. Una nang kinakampanya ng PNP Region 4A ang pagbabawal sa pagbebenta ng illegal firecrackers. Harap naman ngayon si Makahiya sa reklamong paglabag sa Republic Act 7183 on an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Nochika Castul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ay, salamat, Noche. Pagpasok ng Disyembre, kaliwat kanang nagpapailaw ng mga higanteng mga Christmas tree ang mga local government units. Luzon, Visayas at Mindanao. Ay siyempre hindi nagpahuli ang lungsod ng Malabon. Ay pinailawan din yung kanilang higanteng Christmas tree doon. Anong meron dyan? Edwin Duque. Well, Raymond, labis ang tuwa ng mga taga-Malabon dyan na nagtipon-tipon kagabi para doon sa seremonyal ng pagpailaw ng 40 feet Christmas tree sa Welcome Park ng Malabon. Naging isang kaakit-akit na wonderland ang Welcome Park na napuno naman ng iba't ibang parol kung saan ay libo-libong pamilya ang dumaro sa countdown na pinaunahan naman ni Mayor Jenny Sandoval. Dahil sa nagniningning na ilaw sa lungsod, daman-daman naman sa Malabon ang diwa ng holiday season na papasok nitong buwan ng Disyembre kung saan ay daan-daang Christmas balls. Mga parol na 5 hanggang 6 feet ang taas at 10 feet naman na Christmas trees ang nagbigay liwanag sa iba't ibang park, landmark at tulay na matatagpuan naman sa lungsod ng Malabon. Ayon kay Mayor Jenny Sandoval kagabi, nais nilang gawing napakagandang alaala ang kapaskuhan sa mga pamilya at bisita sa Malabon. Ito rin niya ang mensahe ni City Administrator Dr. Alexander Rosete. Gaya ng nakarang taon na pinaghandaan ulit ng lokal na pamalang lungsod
ang holiday season upang mabigyan ng daan o ang magandang gabi na puno ng kasiyahan ng mga Malabunyan. Wala pa rin sa kanon sa Pilipinas, DZRH, ako sa RS23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Edwin. 80,000 turista dumagsa naman sa Baguio City sa loob lamang ng 3 araw. Romy Gonzalez sa detalye ng balitang ito. Romy? Tinatayang abot sa 80,000 turistang umakyat dito sa summer capital of the Philippines noong nakalipas na long weekend mula November 24 hanggang November 26 ng taong kasalukuyan. Na taon pa ito sa pagbubukas ng Botanical Garden Christmas Metamorphosis na unang bahagi ng City Government month-long calendar ng Yuletide events na tinaguri ang An Enchanting Baguio Christmas. Ayon kay City Tourism Officer Aloysius Mapalo, sa naturang weekend, ang hotel occupancy rate ay mula 90 hanggang 100%. Sinabi niya na katulad ng trend, ang inaasahan sa lahat ng weekends ng December na perennial tourist peak season sa lungsod. Anya naranasan ang mabigat na traffic sa lahat ng atraksyon sa lungsod, particular sa Botanical Garden, Camden Hay, Christmas Village, Wright Park, Igorot Stone Kingdom, Burnham Park at Mirador Hill Eco Park. Naranasan din ang pagdagsa ng malaking bilang ng mga sasakyan sa mga naturang araw na sanhin ng napakabigat na daloy ng traffic sa lahat ng pangunahing kalsada dito sa lungsod. Noong October ay nakapagtala or as of October, nakapagtala ang City Tourism Office ng 787,572 na tourist arrivals at batay sa tourist data ng lungsod na record ang 1,042,309 noong 2022, 247,480 noong 2021, 1,536,458 noong 2019, 1,760,729 noong 2018, 1,521,748 noong 2017 at 1,294,906 noong 2006. Malamang na mas mataas ang data dahil yun lamang mga bisita na tumira sa mga rehistradong accommodation establishments ang nagsumite ng kanilang occupancy reports. Hindi kasama ang bilang ng mga day tourists na nag-check-in sa mga accredited establishments at yung mga gumamit ng mga accredited establishments pero hindi ito na-i-report. Yan Romy, muna ang latest not. Yes, Lakay. sa iyong mga dumalaw lang, mga halimbawang umakyat lang dyan ng umaga, aalis din ng hapon, hindi na ilista yun. Oo, hindi mo mamamonitor yun na kasamang Raymond kasi hindi sila nag-check-in sa mga accredited accommodation facility sa Baguio. O yung mga naka-Airbnb at saka yung mga normal na mga boarding house na pinauukupahan lang, bed and breakfast, hindi kasali. Oo, alam mo, example, yung mga galing ng La Union at Pangasinan, di ba, malalapit yan, akyat ng umaga, uwi din ang hapon yan. So, hindi mo ma-monitor yung dami nila na umakyat dito sa lungsod ng Baguio Lakay. Kumusta ang lagay ng panahon? Napakalamig kagabi, yung Session Road na talaga namang punong-puno ng mga tao. Napakalamig ng simoy ng hangin kagabi dahil inilawan na yung higanting Christmas children dito sa Baguio City at nagkaroon din ng parada ng mga parol ng isang universidad dito sa lungsod ng Baguio. Yan yung napaka-taas na Christmas tree na inilawan kagabi ng mga local officials ng Baguio. At talaga namang napaka-festive yung activity kagabi at talaga namang hinintay nila at talaga namang pinanood itong napakakukulay na parol na ikinaguyad naman ng St. Louis University on its 15th year na ginagawa na ng naturang universidad tuwing December 1 dito sa summer capital of the Philippines, Lakay. Walang ulan? Wala. Medyo
ilang araw na walang ulan dito sa Baguio at ang naranasan lang puro malamig na hangin ngayong Christmas season na Lakay. So talagang ramdam na yung papalapit na Pasko. At saka inaasahan na rin yung pagbaba ng temperatura. So far, yung pinakababang naiatala dito sa Alonsod, yung 13.4 noong November 20, I believe. At inaasahan na pagdating nitong buwan nga ng December hanggang January. Towards January and February, mas malamig pa yung temperatura na maitatala dito sa summer capital of the Philippines. Ayos. Salamat, Romy. Magandang umaga. So yan muna ang latest na update sa summer capital of the Philippines para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales mula sa Baguio City. Nagatid sa ating oras na 4:38 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maging updated sa mga balita. I-follow ang aming mga social media account. DZRH News at DZRH News TV sa Facebook at DZRH News sa X, TikTok at Viber Community. DZRH Drama at DZRH News Television sa YouTube at www.dzrh.com.ph. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Huwag pahuhuli sa mga nagbabagang balita. Sumali sa aming Viber Community, DZRH News at maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagot. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart man. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Panoorin ang mga paborito ninyong DZRH drama sa YouTube. Mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para masubaybayan ang mga bagong episode uploaded every week.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes. Maging updated sa mga balita. I-follow ang aming mga social media account. DZRH News at DZRH News TV sa Facebook at DZRH News sa X, TikTok at Viber Community. DZRH Drama at DZRH News Television sa YouTube at www.dzrh.com.ph. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Huwag pahuhuli sa mga nagbabagang balita. Sumali sa aming Viber Community, DZRH News at maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Balita. Alas 4:44 ng umaga. Ang pamilya ho ni Congressman Ador Pleito at siyempre sa kanyang may bahay na si Mrs. Girly Pleito ay ipinapahatid ang pakikiramay sa pamilya ni dating Mayor Lino Luciano dyan ho sa San Gabriel, Santa Maria, Bulacan. Our condolences din ho. Mrs. Dada Samson, magandang umaga. Naniniwalang gobyerno ng pag-aangkat ng sibuyas ang solusyon para maiwasan naman daw ang taas presyo nito sa mga pamilihan. Kinumpirma sa DZRH ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, may higit na 21,000 metriko tonyelada ng sibuyas ang i-import ngayong Disyembre. Ayon kay Dimesa, angkat ang bansa ng 17,000 metriko tonyelada ng pulang sibuyas at 4,000 metriko tonyelada ng puting sibuyas. Yes, tapos na yung harvest season at yan ay nasa kamay na ng mga trader natin sa mga cold storages. At inilalabas yan pag ganitong panahon na tina-timing yung release para meron tayong magagamit on a monthly basis. At pag ganitong panahon, sa Henry ay talagang kinakailangan natin mag-import. Matandaan mo, last year umabot ng 700 to 800 pesos per kilo dahil hindi nagkaroon ng agaran pagpasok ng sibuyas, kaya talagang nagmahal ng mga panahon na yan. Si ASEC Arnel de Mesa ng DA, sinabi pa ng opisyal ng pag-aangkat ng sibuyas ay pansamantala lamang para matugunan ng requirement na 21,000 hanggang 22,000 metric tons kada buwan. Posibleng magpatupad naman ng dagdag bawas sa kanilang produkto ang mga oil companies sa susunod na linggo.
Sa pagtaya ng oil industry sources, nasa 25 hanggang 40 sentimos ang posibleng taas presyo ng gasolina, habang posibleng walang paggalaw o hanggang 20 sentimos ang taas naman sa kerosene. Posibleng 20 hanggang 45 sentimos naman ang bawas sa kada litro ng diesel. Ang pagtaya na sa presyo ng krudo ay batay sa galaw nito sa world market, kalimitan na ipinatutupad o nagkakaalaman ng pinal na paggalaw ng presyo araw ng Lunes at Martes. Ipinatutupad ito ng ating mga oil companies. Nasa 1,000 mga preso, ito yung mga persons deprived of liberty o mga PDL ang inaasang magiging masayang Pasko dahil sa pardon o executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Justice Assistant Secretary Miko Clabano, nasa Office of the Executive Secretary ng listahan ng mga PDL na inirekomendang bigyan ng presidential pardon. Sinabi ni Clabano na taon-taon ginagawa ang pagre-rekomenda ng listahan ng Parole and Probation Administration para sa basbas ng Pangulo. Kamilang sa inaasahang bibigyan ng pardon ni Pangulong Marcos ang mga may edad ng mga preso, may kapansanan at ganoon din yung iba ay merong malalang karamdaman. So, minsan masarap pakinggan yung mga ganyang balita pero alam nyo bang yung iba na binibigyan ng pardon ayaw ding umalis dyan sa Bilibid. Or kung hindi man sa Bilibid, sa ibang mga kolonya. Yan sa, kumbaga, nasa Palawang ka, sa Iwahig, doon sa Zamboanga, sa San Ramon, sa Dapicol, Davao Penal Colony, tapos dyan din sa Leyte. Ayaw nilang umuwi kasi pakiramdam nila wala na daw silang uuwian sa tagal nilang nakakulong at nawalay sa kanilang mga pamilya. Meron yan, merong mga na yun. Though syempre, meron ding mga talagang masayang masaya kapag yan ay nabibigyan ng pardon dahil pagkakataon na nilang muling makasama ang kanilang mga pamilya. Batiin din lang natin yung iba pang mga nanonood ngayon sa atin. Itong sila si Edelberto Roa at si Nenet Kabakungan. Ganon din si Loida Ibanez Sacramento. Aremio Panda ay nabati na natin ito kanina. Si Eva Lorilia, binabati niya yung si Rowena Arizo Mata na kanya daw kaibigan. At si Leo Habares, binabati yung mga taga-assessor's office ng Puerto Princesa City. Si John Beltran, magandang umaga. Salamat sa pakikiramay sa pagpanaw ng aming si Boss Reggie Espiritu na mamaya-maya ho ay hahatid na sa kanyang huling hantungan. As of yung mga schedule, alas 7 aalis dyan sa Manila Memorial Park. Sa Sukat, darating ng mga 8 doon sa Heritage Park. Magkakaroon ng misa. After the Mass, yun ho ang pag-atid ho sa kanyang huling hantungan. Ngayon na ho yan, mamaya-maya lamang ho. Kaya salamat sa lahat ng mga nakiramay. Yung mga tropang malibay, salamat to sa inyo. At sa mga kaibigan sa industriya. Si Victor Anacion, binabati din si Victor Anacion Absede at Chris Melvin Almudal. Eli Galsote, binabati daw niya mga kanyang wife na si Nympha Galsote dyan sa Bacoor. Rogelio Lusura, Annalyn Marto, si Alfredo Cobillas Sr., Leonard Habungan from Tuguegarao City, Trebelito Magallanes ng Tarlac, Aldi Idorot, si Lakay Tom Desa, Dita Ballesteros Public Market na Imbang Bigatapo.
Arturo Badil Mendoza, si Jim Ulier, Jonathan Lazardit, Ray Borilli at Alan Francisco. 8 minuto bago mag 5 ng umaga, nanindigan naman ang Commission on Elections o COMELEC na walang naganap na dayaan sa eleksyon noong 2022. Ang pahayag ng COMELEC ay kasunod ng pag-alis nito sa Smartmatic bilang service provider sa lahat ng procurement ng komisyon. Paliwanag sa DZRH ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nadiskwalipika ang Smartmatic dahil sa mga aligasyon ng panunuhol laban kay dating COMELEC Chairperson na Andy Bautista kapalit ng kontrata para sa election machines. Inilabas ngayong buwan ng binoong December na, nakarang buwan, ang special fact-finding body ng COMELEC ang resulta ng kanilang investigasyon sa issue ng aligasyon ng bribery kay dating Chairman Bautista. Kasama rin po yun sa na-consider po ng majority ng Commission on Elections, ng mga kasamahan natin sa Commission NBank. At ngayon po naman, kung sinasabi nilang wala naman kayong basihan o wala naman kayong hawak, so yun po ay hihintay natin yung akusasyon na yan o yung aligasyon na yan sa Korte Suprema at tingnan natin kung ano po maisasagot ng Commission on Elections sa bagay na yan. So ito pong katapusan ng buwan na ito ay hopefully makapag-sumiti sa atin ng kanilang internal investigation. Yung pong kinreate natin na special fact-finding body para sa bagay na yan. Si COMELEC Chairman George Garcia, matatandaan na sa botong 5-1, ay dinisqualify na ng tuluyan ng COMELEC ang partisipasyon ng Smartmatic sa lahat ng mga bidding ng COMELEC. Nangunang Department of Education sa mga ahensya ng gobyerno na pinakapagkakatiwalaan ng publiko. Iyon ay lumabas sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research para sa ikatlong kwarto ng 2023. Kasunod ito ng nakuhang 79% trust rating ng DepEd at overall performance ranking na 80%. Sumunod sa DepEd ang Commission on Higher Education at ang Department of Public Works and Highways na parehong nakakuha ng 75% performance rating. Pang-apat ang Department of Health na 74% at pang-lima naman ang Department of Social Welfare and Development na may 73%. Nakatanggap naman ang pinakamababang trust rating ang Department of Trade and Industry o DTI, 14%, at ang Department of Budget and Management na may 12%. Ang may pinakamataas na dissatisfaction rating ang DTI 19%, ganon rin ang DA 14% at ang Department of Finance 13%. Isinagawang survey mula sa 1,200 mga respondents nationwide noong September 30 hanggang October 4 at may margin of error na plus 3% at 95% confidence level. Kaya binabati natin ang lahat ng mga public school teachers nationwide. Isa sa pinakamasunurin na ahensya. Talagang wala kang magagawa kasi sub-sub sa trabaho yung ating mga guro kahit na ang dami nilang problemang kinakaharap. Kulang sa classroom, kulang sa mga teaching materials, napakaraming gustong isumiting report. Ay nako, i-require kong alin-alin. Todo tang ginawan si LTO Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza II sa aligasyong corruption kaugnay ng digitalization ng serbisyo at license plates ng ahensya. Patutunayan niya raw sa anmang hukuman na walang basehan ang reklamo sa kanya sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Mendoza na luma na ang mga nasabing issue at siya mismo ang nag-uutos na tugunan ito mula nung italaga siya sa pwesto noong buwan ng Hulyo. Inireklamo ang opisyal sa Ombudsman ng grupong Federated Land Transport Organization of the Philippines at Power Plates Development Concepts Incorporated.
Kagnay ito ng isyu ng plaka na umano'y pinakialaman ni Mendoza kahit may nililitis na kaso sa korte at ang computer system fee na LTO o sa LTO management system na pabigat umano sa mga motorista. Bakit kaya ganun? Ano? Pareho yung dalawang agency na yan. Nung nakakaraan, LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ngayon naman, Land Transportation Office. Ano ba yan? Anong meron sa dalawang ahensya na yan ng gobyerno? Ay, nako naman. Bagay, pareho kasing may problema eh. Yung LTFRB, yung issue ng PUV modernization. Yung LTO naman, plaka at saka lisensya. Antindi pa rin ng backlog. Ano ho? Armando Regio at Saturnino Lau ay senior. Magandang umaga. Si Victor Sulyo doon sa San Nicolas, Pangasinan at Dominador Galos. Shimada Vanzi, good morning. At Mariel de la Cruz, Alan Francisco at si Ray Borile Jr. at Jonathan Lasarte. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ng Sabado, 2 na ho sa buwan ng Disyembre. Standby sa karagdagan pang mga balita. Ako ho si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. 2 minuto bago mag-alas 5. RH Rapido Hataw Balita.